Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne today. Tara, pag-usapan natin itong naging sagot ni VP Sara sa kanyang interview patungkol nga sa anak ng isang bilyonaryo, which is basically ang nakakatawa nito sa mga nabasa na nating articles, na ito pa lang itong lalaking to. Ano ba pangalan nito? Okay. Wala yung pangalan dito. Basta anak ng bilyonaryo. Okay, so basically, ito yung kanilang backstory. Itong nag-iisang anak daw ng bilyonaryong kaibigan ni Bongbong Marcos na may-ari ng headquarters niya during the campaign season ay nahuli at binan ng OpenAI o ng ChatGPT sa paggamit ng kanilang application para mag-create ng mga fake accounts at fake news at para atakihin si VP Sara. So basically, nung natanong si VP Sara patungkol dito, actually medyo mahaba-haba yung interview niya dito. Isa sa mga nabanggit niya na during the TRICOM investigation, bakit wala daw, mga pag-iimbestiga tungkol sa mga fake news na pinakalat, tungkol sa kanya. Basta pro Duterte ka, alam na kung anong mangyayari sa'yo. Ikaw ipapatawag, kung hindi man ipakukulong, o kung hindi man ipapahiya. So dito, napakasimple lang na naging sagot ni VP Sara. Okay, pakinggan natin. Yung kahihiyan na ginawa niya. Yan ang reaksyon ni VP Sara Duterte tungkol sa ibinulgar ng OpenAI, tungkol sa isang anti-Sara PR company na pagmamay-ari ng anak ng isang bilyonaryo. The son of Yossi Franco, billionaire is behind the anti-Sara Duterte post online using ChatGPT platform. Your comment, ma'am? Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no? Alam mo, sa totoo lang, no? Ganyan ba kayo ka-creative? I mean, as a PR company, I expect so much from PR companies. Bakit? Because if you're a PR company, lalo na kung ikaw sabihin na lang natin veteran o season, ito lang masasabi natin dyan. Simple-simple lang, ito lang masasabi natin dyan. You must be very creative. Diba? Because kailangan mo iintay sa mga Pilipino tungkol dyan. Unfortunately, for the things that they've done and did and said about VP Sara, walang nakakaligtas. Laging nade-debunk ng ating magagaling na Duterte supporters. Facts sa facts, ebidensya versus ebidensya, resibo versus resibo. At tanong dyan, maliban dyan sa mga bagay na yan, definitely ito ay may troll form. Ngayon, kung i-connecta natin, bakit ko nga ba sinabi na itong taong to, kaibigan ni Bongbong Marcos ang tatay niya, na may-ari may-ari ng HQ ni Bongbong Marcos noong panahon ng eleksyon. Ang pinakamagandang tanong dyan anong koneksyon ni Bongbong Marcos sa pagpapabagsak kay VP Sara through fake accounts, fake news, fake accounts sa mga social media? O sino sa kampo ni Bongbong Marcos ang nag-utos na gawin yan laban kay VP Sara? Diba? Ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no? Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na alam niyo, sa totoo lang, within the inner circle dito ng mga content creators sa politics, kami, alam namin kung sino talaga yung bayad, yung bayad na mga anti-Duterte. Okay?
na merong pondo na pinopondohan. Okay, kailangan pa ba natin pangalanan? Definitely hindi na. Kasi kilala nyo na silang lahat eh. Isa sa mga chinika na sa atin ni Old School Pinoy. Si Old School Pinoy, kulitin nyo. Kung sino-sino yung mga kilalang bayad. Ang nakakatawa pa, nung naikwento sa akin yun ni Old School Pinoy, yung financer nila, nagtatrabaho din sa gobyerno. Siyempre, hindi na natin sasabihin kung sino yan. Diba? Hindi na natin sasabihin kung sino yan. Pero ang pinaka-source natin dyan, walang iba si Old School Pinoy. Balik tayo. Yung ginagawa sa akin ay threats, harassments, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Tawag nung hearing, Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news. Yes, may TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito na gumagamit... Ito nga, no? May bago lang tayo nakitang komentaryo galing kay Auntie Claire. So, merong AI video, which is pag-uusapan natin after this one. Meron AI video na tinatawag na namang fake news ni Auntie Claire. Si Auntie Claire, parang sa vocabulary niya, very limited sa kanya yung salitang fake news. Basta pro-Duterte at hindi favorable sa kanya, kahit hindi tungkol sa kanila, and kahit hindi tungkol kay Bongbong Marcos, basta favorable sa mga Duterte, fake news. Diba? Ganyan kakupal si Auntie Claire. Hindi nga niya masite kung alin doon yung fake news. Alin doon sa sinabi, sa shinare daw ni Senator Bongo, Bato de la Rosa, sorry. Ni Senator Bato de la Rosa. Marami nag-share. Pero again, mamaya, we're going to dive into that. Pag-uusapan natin. Balik tayo kay VP Sara. Mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami, yung mga kaalyado namin tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature. Meron nga ako, guys, kaibigan na konsehala. Imagine mo, dahil sila ay known Sara Duterte supporter, no? Ano sila para lang siraan siya. Binigyan daw ng tigwa 150,000 ang mga barangay chairman na nasa sakupan ng kanyang distrito. Imagine that. Sino nagbigay? Hindi na natin kailangan pangalanan yan. Kilala nyo na yan kung sino gumawa niyan. Kasi tinarget talaga rin nila yung mga pro-Duterte politicians. Pinagbabayaran nila yung mga pwedeng bayaran, no? Para matalo, mawalan ng kaalyado. Talagang ginamit nila yung pera ng taong bayan. Sabi ko sa inyo, guys, kung ilalabas lang namin lahat ng mga pinifeed sa amin information, oh my God. Hindi lang kayo mapapailing. I swear. Wala ulo hanggang paa. May mamumura kayo. Kung malalaman nyo lang kung ano yung mga bagay-bagay na naishishare sa amin, no? Na mga kaibigan nating nasa politika rin. Ganun katindi. Hindi lang ang mga Duterte ang ginagapang, hindi lang ang mga supporters nilang content creator ang hinaharas, pati yung mga politicians
na pro-Duterte. I'm gonna give you another example of that. If you recall, si Senator Amy Marcos, I think, no. It was Direk Daryl who shared that. Ang sabi ni Direk Daryl, ano sinabi ni Direk Daryl? Nagpunta ng Ormoc. So habang tinatanggal sa Pilipinas itong si PRRD, no? Si Senator Amy Marcos ay nasa Ormoc. Bakit? Kasi grabe yung harassment din daw. Okay, again, this is a second-hand information. Take it as a grain of salt. You can verify, you can visit the post of Direk Daryl Yap. Hinaharas ang mag-asawang Gomez sa Leyte because they are known supporters of the Duterte. Kaya nga nung pre-proclaim at nanumpa si Mayor Lucy Torres, naiyak na lang siya. Siguro naalala niya yung pinagdaanan nila. And definitely, hindi lang sila. Possible, buong pamilya nila. Diba? Big tayo. Nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. Take note of this, Hanggang ngayon, walang komentaryo ang palasyo tungkol dito. Walang sinasabi si Auntie Claire. Ewan ko kung blinag niya to. At ngayon, gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Can you follow up there? Then, do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo. So, ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na yung napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Alam mo, ang pinaka-interesting part dito para sa akin, guys, no? Gusto kong malaman kung anong koneksyon, no? Kung meron man ng kampo ni Bongbong Marcos. I'm not gonna say siya alone. Gusto ko pa rin paniwalaan na may kabutihan na dumadaloy sa dugo ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Pero ano ang naging koneksyon ng kampo ni Bongbong Marcos dito sa ginagawa ng anak ng kaibigan niya? Pwede ba itong utos ni Lisa Marcos? Pwede ba itong utos ni Tambaluslos? We don't know. But definitely this person is not gonna be wasting his resources only because siya ay anti-Sara Duterte. Definitely somebody will pay him to do that. Ulitin natin, naalala niyo ba yung sinabi ni Senator Amy Marcos? Milyon-milyon ang halaga na nakapatong sa ulo nilang dalawa ni VP Sara para lang sila ay sirain. Hindi yan nanggaling sa akin. Mismo si Senator Amy Marcos, binanggit niya yan in one of her interviews. Kaya nakakagulat pa ba ito? Hindi na. Hindi na ito nakakagulat. It only goes to show na yung sinasabi ni Senator Amy Marcos at that time, which is so months ago, totoo. It's just that every time that Senator Amy Marcos, gets an interview, parang she's just taking things lightly. So para sa atin, hindi natin masyadong binibigyan ng pansin o atensyon. But definitely, lahat ng sinasabi niya ay totoo.
or nagkakatotoo. Diba? Lesson learned. We have to pay attention sa mga sinasabi ni Senator Amy Marcos. Kasi kung sa real talk at real talk lang, lagi niya tayong binibigyan ng real talk. It's just that we're not paying attention to it. So, ikaw ba tatanungin ko, tama ba yung ginawa ni VP Sara na bayad na siya dahil napahiya na siya? O dapat bang kasuhan ni VP Sara ito? Did you even expect as well na i-deny ito o i-admit ito? Well, definitely, you know, si Auntie Claire, i-deny niya to. Hindi niya to aaminin. Pero wala silang naging komento rito. Siguro nag-iisip pa sila. Tandaan nyo, hindi vlogger or content creator ang gumawa niya, ang nag-expose nito. Walang iba kundi ang billionaire.com. I'll see you.